Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Robert. Walang eksaktong taon. Quezon, Bukidnon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Bago ko simulan ang kwentong ito, nais ko lamang munang magpakilala. Ako si Robert. Mula sa katutubong pangkat na nakatira sa kabundukan ng Bukidnon. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar para na din mapangalagaan ang personal na pamumuhay ng mga taong nakatira dito. Bilang katutubo, marami kaming paniniwala, lalong-lalo na pagdating sa kagubatan at kalikasan. Para sa amin, sagrado ang lahat ng nasa gubat. Mapabato, naglalakihang puno, gumagapang na damo, insekto at mga hayop. Mataas ang pagpapahalaga namin sa mga ito dahil naniniwala kaming naninirahan sa kanila ang espiritu ng aming mga ninuno. Ang aking ama, isa sa mga nakakatandang pinuno ng aming tribo. Sila yung namamahala sa pakikipag-usap sa pamahalaan tungkol sa mga reforma o pagbabagong gagawin sa kabundukan, partikular sa lupang nasasakupan ng aming tribo. At bilang katutubo, naniniwala kami sa mga nilalang na nangangalaga ng aming kapaligiran. Isa na dito ang maalamat na nilalang na kung tawagin ay ikugan. Ayon sa alamat, ang nilalang na ito ay nahahawig sa malaking unggoy na may mahabang buntot, malalaking kamay at paa. Kadalasang naninirahan sa malalaking puno sa gitna ng kagubatan. Sinasabi ding ang mga ikugan ay kinakatakutan ng ilang mga ngaso sa lugar dahil nambibiktima ito ng mga tao, lalo na kapag walang kaukulang pahintulot ang pagpasok sa lugar. Ang mga katutubong mga ngaso, sa tuwing papasok sa teritoryo, madalas nagiiwan ng buhay na manok o hindi naman kaya biik bilang alay o kabayaran sa anumang hayop na mahuhuli nila. Dito nagmula ang aking karanasan sa nilalang. Kasama ko si tatay at tiyuhing itago na lang natin sa pangalang Bert. Taon-taon, nagsasagawa ang aking tribo ng ritual ng pangangaso. Pumapasok kami sa kagubatan upang humuli ng kahit anong maaari naming pagsaluhan. Ito ay bilang pasasalamat sa mga espiritu sa isang buong taong kasaganahan. Hindi naman sa pagyayabang. Kahit nasa kabundukan ang aming pamayanan, ni minsan hindi kami nagkulang ng probisyon, kagaya ng bigas at pangunahing pangangailangan. At ayon sa aming mga ninuno, ito ay biyaya mula sa mga espiritong nasa kalikasan. Balik tayo sa kasalukuyang tagpo. Bago kami tumuloy sa pangangaso ay dinaanan namin ang isa sa mga kasama. Nakatira ito sa mismong paanan ng bundok kung saan kami nangangaso. Huminto kami sa harap ng isang maliit na kubo. Nagulat ako sa mga palamuting nakasabit doon dahil puro bungo ng iba't ibang hayop ang makikita mo sa paligid. Kung hindi nakatusok sa kawayan, nakasabit ito sa mismong pinto ng kubo. Ilang minuto pa lumabas ang isang lalaking may daladalang pana. Ayon kay tatay, siya ang pinakamagaling na mangangaso ng tribo. Ito ang unang beses kong makasama sa kanila, kaya ngayon lamang din kami nagkaharap ng taong yun. O Arturo,
Mabuti naman natanda ka na. Tara, kailangan nating makarating sa unang kampo bago magdilim. Wika ni tatay. Kaunting pagpapaliwanag sa lugar na aming pupuntahan. Hindi naman gaanong matarik ang lugar. Kaso lang napakasukal. Punong-puno ng matitinik na halaman ang daan. Kailangan pang tabasin ang mga damo. Dahil kung hindi, mag-iiwan ito ng mga buhok sa iyong balat na maaaring maging sanhi na matinding pangangati. Bukod pa dito, halos hindi rin napapasok ng liwanag ang kagubatan dahil sa kapal na mga punong tumutubo sa lugar. Halos 5 kilometro ang aming nilakad bago marating ang sinasabing unang kampo. Isa itong malawak na kabatagan sa gitna ng gubat. Sa hindi malamang dahilan, walang tumutubong puno sa lugar kundi puro maliliit na damo. Dito tayo magpapalipas ng gabi bago tumuloy sa ating pupuntahan. Arturo, isama mo itong si Robert. Kayo ang magbigay ng alay sa mga ikugan. Wika ng tatay kong tawagin na lang natin sa pangalang Kaminggoy. Sandali lang tay. Bakit ako ang sasama? Hindi ko naman po alam ang gagawin eh. Mamaya magkamali pa ako, magalit ang mga yon. Tugon ko sa kanya. Wala kang dapat alalahanin. Dahil kasama mo naman si Arturo. Kung hindi mo na itatanong, may hawak na bertud ang isang yan na kayang magpaamo ng mga ikugan. Muling wika ng tatay ko. Napakunot naman ang noo ko dahil hindi ko akalaing may mga ganun palang gamit ang aming lahi. O ano pang hinihintay mo? Pasanin mo na yung biik para madala natin doon sa pinag-aalayan. Wika ni Arturo. Dali-dali ko namang binuhat ang biik. Sumunod kay Manong Arturo. Nang marating namin ang sinasabing lugar. Manong, saan ko po ilalagay itong biik? Saka, paano po natin isasagawa ang pag-aalay? Tanong ko sa kanya. Ilagay mo lang dyan sa tabi. Ako nang bahalang gumawa. Manood ka lang sa akin. Tugon ni Arturo. Kagad kinuha ang biik at tinalian ang isang paa. Itinali naman ang kabilang dulo ng lubid sa ugat ng puno upang hindi makalayo ang biik. Matapos niya itong gawin, inaya ako na bumalik kung nasan sina tatay. Hindi na ako nagtanong pa tungkol sa mga susunod na mangyayari. Ngunit habang palayo kami sa pinag-aalayan, narinig ko ang atungal ng iniwan naming biik. Yun ang hudyat na malaya na tayo makapasok sa lugar. Bukas bago sumikat ang araw, kailangang nakahanda ng mga gamit natin ha. Wika ni Arturo. Ang ipinagtataka ko, wala sa kanila ang nagdala ng baril. Pawang sibat at pana ang sandatang gagamitin nila sa pangangaso. Ipinaliwanag naman ito ni Arturo. Napag-alaman kong hindi kami pwedeng gumawa ng ingay habang nangangaso at kahit naroon kami sa unang kampo. Napansin kong napakatahimik ng grupo. Kaya naman naisip ko na lang ding matulog. Madaling araw pa lamang ginising na ako ni tatay. Iniabot nito sa akin ang mga lubid. Ikaw ang magdala ng mga lubid, anak. Huwag kang ihiwalay sa amin at baka kung ano pang mangyari sa'yo. Wika ni tatay. Nakasunod lamang din ako sa kanila. Habang papunta sa lugar kung saan mangangaso. Pagkarating doon, saktong pasikat na ang araw.
Dahan-dahang naglakad si Arturo paakyat ng burol. Sinabihan ako ni tatay na may iwan sa kinaroroonan dahil baka manibago ang mga usa sa amoy ko at magsipagpulasan. Nanatili ako doon habang sinasagawa nila tatay at Arturo ang pangangaso. Ang ilan sa mga kasama namin naghanap ng ibang hayop na mahuhuli at dahil madaling araw pa lamang ay nagising na ako. Idagdag mo pa ang pagkabagot. Hindi na iwasang nakaidlip ako sa kinauupuan. Ilang sandali pa ang nakalipas. Naramdaman ko ang mainit na buga ng hangin sa aking muka. Kasunod nito, ang malamig na dampi ng kung anong bagay sa aking balat. Marahan kong idinilat ang mga mata at halos sumiwalay ang kaluluwa ko nang makita ang malalaking itim na mata ng kung anong nilalang. Hindi ako makakilos sa takot na bigla akong sagpangin ito. Ngunit biglang nagtawanan sina Arturo at tatay at kagad namang umalis ang nilalang. Tumakbo ito papunta sa likod ni Arturo at pinulupot ang buntot sa katawan. Yan ang napapala ng tutulog-tulog. Huwag kang mag-alala. Kaibigan ko yan. Wika ni Arturo. Nakatitig lamang ako sa nilalang. Saka pa lamang napagtanto na ang sinasabing kaibigan ni Arturo ay isang ikugan. Hindi ko magawang ibuka ang bibig na mga sandaling yun na tila may kung anong pumipigil sa akin para magsalita. Nakatitig lamang ako sa elemento habang nakikipaglaro ito kay Arturo at tatay. Maraming tanong sa isipan ko ng mga oras na yun at sa hindi may paliwanag na dahilan. Hindi ko ito mapakawalan. Ilang sandali pa ay nagsidatingan na ang ilan sa aming mga kasamahan. Muli nang umakyat sa puno ang ikugan. Nakakamangha ang pagkilos nito na sa kabila ng makapal na dahon ng punong tinitirahan, hindi ito gumagawa ng mga kaluskos. Nanatili akong nakatingala sa puno habang pinagmamasdan pa din ang dalawang matang nakatitig sa akin. Nang mawala ito, saka pa lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob para kausapin si Arturo. Naupo ako sa tabi nito. Nung umpisa nagdadalawang isip pa. Ngunit laking gulat ko nang si Arturo na mismo ang mag-umpisa ng kwento. Alam kong marami kang tanong sa isip mo, Robert. Isa na dito ay kung paano kung napaamo ang ikugan. Alam mo, hindi naman sila kasing hiwaga ng inaakala natin eh. Simpleng unggoy lang din sila. Mas matalino nga lang at marunong sumunod sa taong may hawak nito. Wika ni Arturo habang pinapakita sa akin ang itim na bagay na hugis pangil. Manong, ano po ba yung hawak ninyo? Pangil ito ng isang amahang ikugan o yung pinakamalaki sa kanilang lahat. Alaga yun ng tatay ko nung nabubuhay pa siya. Iniwan niya tong pangil na to kasama yung ikugan nung namatay siya. Pero ilang araw lang din ang nakalipas. Namatay din yung ikugang alaga niya. Kaya ngayon, ako na ang nangangalaga sa kanila. Kwento ni Arturo. Ayon pa sa kanya, ang itim na bagay na ipinakita sa akin, isang uri ng bertud na nagpapasunod sa mga ikugan. Ipinahawak niya sa akin ang pangil at biglang nag-ingay ang paligid. Nagtanong ako kung ano ang ingay na yon at sinabi ni Arturo na mga ikugan ang may kagagawan nun. Manong, bakit po sila nag-iingay? Dahil pinahawak ko sa ibang kamay ang bertud. Tugon ni Arturo.
Kagad kong binalik sa kanya ang itim na pangil. Unti-unting tumahimik ang mga nilalang. Ilang minuto pa ay nag-aya ng umuwi si tatay. Nakuha na namin ang pakay at wala na kaming gagawin doon. Pagkarating sa aming baryo, sinalubong kami ng mga tao. Tuwang-tuwa ang mga ito dahil sa huli naming mga hayop. Kaagad inihanda ang mga ito para sa kapistahang gaganapin sa mismong gabing yon. Talagang hindi tayo pinapabayaan ng mga espiritu. Taon-taon nating ginagawa ang ritual na ito, pero patuloy pa din tayong binibiyayaan. Ito ang legasiya ng ating mga ninuno na sana ay manahin ninyo at nagsusunod pang henerasyon. Wika ni tatay. Habang nagkakasiyahan ang mga tao, napansin kong nakikiramdam lamang si Arturo at ang iba pang mga aso. At dahil wala din naman akong ginagawa, pinili kong lumapit sa mga ito at makipag-usap. Mang Arturo, sana po hindi ako nakakaabala sa inyo ha. May ilang tanong lang po sana ako. Tanong ko sa kanya. Walang problema. Nagbabantay lang naman kami. Ano ba yung itatanong mo? Teka po, nagbabantay? Bakit naman po? Hindi maiiwasang sumalisin ng mga taong labas sa ganitong mga okasyon eh. Madalas silang nanlolob sa mga imbakan ng bigas ng komunidad. At dahil abala sa pagsasaya ang mga tao, kadalasan hindi na ito napapansin. At kung mapansin man, marami ang napapahamak. Hindi nakakalaban ng mga kasama natin eh. Dahil sa kakulangan sa mga sandata. Wika ni Arturo. Minsan ko nang naranasan ang sinasabi nito. Maraming taon na ang lumipas. Simula nung huli kaming salakayin ng mga tagalabas. Simula nun hindi na sila muling bumalik. Sa pagkakatanda ko manong, ilang taon na din ang nakalipas. Simula nung huli tayong pinasok ng mga tagalabas. Bakit hindi sila bumalik pagkatapos nun? Tanong ko kay Arturo. Dahil yon sa mga kaibigan kong ikugan. Sila ang nakatulong namin noon para pigilan ng mga tagalabas. Dahil sa takot, siguro pinili na lang nilang wag nang magpakita. Pero hindi pa din kami nagpapakasiguro eh. Lalo ngayong umaabot na sa puntong limitado ang kanilang kilos sa kapatagan. Kaya mga taga-bundok ang kanilang pinagdidiskitahan. Tugon ni Arturo. Kinuha ko ang pagkakataon para matanong ang tungkol sa mga ikugan. Manong, gusto ko lang pong malaman paano pong napunta sa tatay niyo ang pangangalaga sa mga ikugan. Ang mga ikugan kasi, kagaya lang din sila ng mga sigbin. Ang pinagkaiba lang nila sa mga sigbin, nangangailangan ng mga sisidlang tirahan. Samantalang ang mga ikugan naman, hindi. Simula noon, katuwang na sila ng tribo natin. Pero ang pinakaninuno ko, ang kauna-unahang nakakuha ng bertud nila. At simula noon, sinusunod na ng mga itong sino mang may hawak ng pangil na itim. Pagpapaliwanag ni Arturo. Hindi po ba mapanganib ang mga ikugan? Tanong ko sa kanya. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang mga katanungan. Ang tanging nasa isip ko na mga sandaling yon, makilala ng lubusan ang mga nilalang na nangangalaga sa aming tribo. Sila ang pinakamabangis na nilalang sa gubat, Robert. Kaya sila kinakatakutan dahil ang makapal nilang balahibo hindi tinatabla ng anumang sandata. Pero kagaya ng lahat ng nilalang, may kahinaan din ng mga ito.
ang kanilang buntot. Sa oras na mahawakan mo ito, manghihina sila. Pero napaka-imposibleng mangyari yun dahil napakabilis kumilos ng mga ikugan. Tugon ni Arturo. May ilang bagay pa itong sinasabi, ngunit nawala na din sa isip ko dahil bigla akong nakaramdam ng antok. Hindi pa man natatapos ang kasiyahan. Pinili kong pumasok na ng kubo at matulog. Ngunit hindi pa man nagtatagal, binalot na mga sigawan ang paligid. Kasunod nito ay mga alingaw-ngaw ng putok ng baril. Dali-dali akong bumangon, sumilip sa labas ng kubo. Nanlaki ang mga mata nang makita ang grupo ng kalalakihang pinagbabaril ang ilan sa aming mga katribo. Tumatawa pa ang mga ito habang pinagpapapatay ang mga katutubo. Dahil sa sobrang takot, hindi ko nagawang lumabas ng kubo. Ngunit may biglang sumipa ng pinto. Nakahinga ko ng maluwag nang makitang si Tatay at Arturo pala ang may gawa nun. Bilisan mo. Lumabas ka na ng kubo at magpunta sa gubat. Lahat ng kalalakihan ay pinagpapatay nila. Wika ni Tatay. Tinignan ko ang nangyayari sa labas. Nakita ang ilang kababaihang nakaupo sa lupa habang napapaligiran ng mga kalalakihang armado. Tay, ano pong maaari nating gawin? Tanong ko sa kanila. Sa ngayon, kailangan muna nating umalis bago pa nila tayo mahuli. Saka na lang natin pag-usapan ng mga gagawin pag nasa ligtas na lugar na. Tugon ni Arturo. Dali-dali akong lumabas ng tahanan. Nagpunta sa kagubatan. Nakasunod sina Tatay sa akin ngunit hindi ko alam kung saan pumunta si Arturo. Huwag kang mag-alala tungkol kay Arturo. Kaya niyang pangalagaan ang sarili niya. Isipin mo muna ang kaligtasan mo. Wika ni Tatay. Nang mapansin itong panay ang lingon ko sa nasusunog naming baryo. Ilang sandali pa, narating namin ang ilan sa mga kasamahang katutubo. Halos pagsakluba ng langit ang mga ito habang pinapanood na matupok ang kani-kanilang mga tahanan. Hindi ko akalaing sa loob ng mahabang panahon muli babalik ang mga tagalabas. Naging panatag tayo na hindi na sila babalik pa. Wika ni Tatay. Kitang-kita ang panlulumo sa aking mga kasamahan. Ngunit biglang nabuhayan ang mga ito nang marinig ang malalakas na hiyawan mula sa kagubatan. Hindi nga ako nagkamali sa aking hinala. Sunod-sunod na nagtalunan ang mga anino mula sa kakahuyan. Mahaba ang buntot at napakalalaki na mga paa at kamay. Nandito na ang mga ikugan. Ngayon, pagsisisihan ng mga taong yan ang pagbabalik nila sa baryo natin. Wika ni Tatay. Abala sa panonood ang mga tao. Kaya hindi nila ako napansing pumuslit pabalik ng baryo upang panoorin ng malapitan ang mga nangyayari. Nagtago ako sa isang kubo, malapit sa pinakagitna ng baryo kung saan nakikipaglaban ang mga tagalabas sa hindi nila nakikitang kalaban. Napakabilis kumilos ng mga ikugan. Halos hindi ito masunda ng tingin ng pangkaraniwang mga mata. Dumadaan lamang sa kanila ang itim na figura. Nagugulat ang mga kalaban dahil isa-isa silang tumutumba. Nataranta ang mga tagalabas dahil sa hindi nakikitang kalaban. Habang tumatagal, unti-unti nang nauubos ang mga tagalabas hanggang sa napagpasyahan ng mga itong tumakas.
dahil hindi na nila kaya pang labanan ang hindi kilalang kalaban. Ilang sandali pa, lumabas na si Arturo kasama ang pinakamalaking ikugan. Nang masiguro kong ligtas na ang paligid, lumabas din ako sa pinagtataguan kong kubo. Mabuti na lang at dumating tayo sa oras. Maraming salamat, kaibigan. Maaari na kayong bumalik sa gubat. Wika ni Arturo. Kagad namang umungol ang malaking ikugan at nagsipagpasukan sa kahoyan ang mga nilalang. Bagaman marami ang nasirang kabahayan, masaya naman ang aming tribo dahil walang namatay at hindi nakuha ang mga imbak naming bigas. Laking pasasalamat na mga nakakatanda kay Arturo. Kinabukasan, habang inaayos namin ang nasirang kabahayan, napansin ko sa mga gumuhong kubo ang katawan ng isa sa mga ikugan. Wala na itong buhay at may tama ng baril sa ulo. Putol din ang buntot nito na tila sinadya. Dali-dali naming pinatawag si Arturo at nanlumo ito sa nangyari. Kung sino man ang may gawa nito, alam niya ang sikreto ng maikugan. Kung nagawa niyang kunin ang buntot ng nilalang, maaari itong magamit laban sa mga ikugan. Wika ni Arturo. Nakita ko ang pag-aalala sa kanya na mga sandaling yun at alam ko sa sarili na seryoso ang problema. Ano pong pwede nating gawin? Tanong ko kay Arturo. Wala, Robert. Kailangan lang ng iba yung pagmamatsyag dahil maaaring bumalik ang mga tagalabas. Tugon ni Arturo. Nang araw ding yon, nagpasya kami ni tatay na bumaba ng kapatagan para bumili ng mga gamit na kailangan sa pag-aayos ng mga nasirang kagamitan. Kahit pa nasa paligid na namin ang lahat ng kailangang gamit, hindi pa din maiiwas ang mga ilangan ng mga modernong kagamitan, kagaya ng martilyo, pako, alambre, lagare at kung ano-ano pang gamit pang karpintero. Alam mo, Robert, nababahala ako sa nangyari. Hindi ko akalaing may isa sa mga tagalabas ang makakabatay sa ikugan. Totoo nga siguro ang sinabi ni Arturo. Hindi lang siya ang may kaalaman tungkol sa mga ikugan. Wika ni tatay. Bakit, tay? Ang alam ko, yung itim na pangil lang ang tanging bertud na nagpapasunod sa mga ikugan eh. Bakit naman natatakot si Arturo doon sa taong nakakuha ng buntot? Tanong ko sa kanya. Ang buntot ng mga ikugan may taglay na agimat, kagaya ng kanilang katangian. Sinasabing sa oras na magtangan ka nito, walang sandatang makakatalab sa katawan mo at kapag nakuha mo ito, habang buhay ang ikugan, maaaring mapunta sa iyo ang kanilang mga katangian. Pagpapaliwanag ni tatay. Alam ko ang mga katangian ng ikugan. Ito ay ang bilis at talas ng paningin. Mukhang nakakatakot ang taong yun kung sakali. Pero paano ba natin siyang mapipigilan, tay? Muling tanong ko sa kanya. Medyo nakulitan na sa akin si tatay, kaya hindi na ako nagtanong pa. Ilang sandali lang ay narating na namin ang bilihan ng mga gamit. Habang namimili, napansin ko ang dalawang kalalakihang nag-uusap. Medyo malapit ako sa mga ito, kaya dinig na dinig ko ang kanilang pinag-uusapan. Ang swerte talaga ni Dodong pagdating sa mga anting-anting, no? Akalain mo yun? Magagawa niyang mahuli isa sa pinakamaiilap na ikugan? At hindi lang yun, nagawa pa niyang kunin ang buntot nito.
Wika ng isa sa mga kalalakihan. Ang mali lang sa ginawa niya. Iniwan niya doon yung katawan ng patay na ikugan. Sa oras na makita yun ng kanilang mga kasama, siguradong hahanapin siya ng mga yun. Tugon ng isa pa sa kalalakihan. Napagtanto ko na ang ginawang pagsalakay ng mga ito hindi para kunin ang mga imbak naming pagkain, kundi ang makahuli ng buhay na ikugan. Nagpatuloy ako sa pakikinig. Nakapila pa naman ng mga sandaling yon si tatay. Muling sinabi ng isa sa mga kalalakihan na babalik sila sa baryo para sa ikalawang pagkakataong makahuli ng mga ikugan. Bumili ng lubid ang mga kalalakihan at ilang paldo ng lambat. Kagad kong nilapitan si tatay para sabihin ang narinig. Laking gulat ko dahil alam na pala niya ito. Huwag kang magpapahalata. Alam ko kung ano ang plano ng mga yan. Kaya pagkatapos dito, bumalik na tayo sa baryo. Wika ni tatay. Dali-dali kaming naglakad pabalik sa baryo at pagkarating doon, kagad kinausap si Arturo. Sinasabi ko na nga bang yun ang plano nila eh. Salamat po Kaminggoy. Huwag kang mag-alala. Alam ko na ang gagawin. Tugon ni Arturo. Kinagabihan, matyagang nagbantay ang ilan sa mga katribo. Ngunit walang dumating na kalalakihan. Kinabukasan, maagang pinulong ni Arturo ang mga mangangaso, maging ang ilang kalalakihan. Hindi sila sumugod kagabi dahil alam nilang naghahanda pa tayo. Aabutin pa ng ilang araw bago sila sumugod at yun ang kailangan nating paghandaan. Wika ni Arturo. Inilahad nito ang plano sa aming mga kasamahan at nang matapos ang pagpupulong, kagad na ding nagsialisan ang mga mangangaso at bumalik sa kanya-kanyang mga gawain. Samantalang ako naman, kabadong-kabado sa mga mangyayari, kaya pinili kong hanapin si Arturo. Natagpuan ko ito sa gitna ng gubat. Akmang lalapit na sana pero napansin ko may ginagawa ito. Nanatili ako sa kinatatayuan habang nakatago sa isang puno. Nagtanggal ng damit si Arturo. Inilabas ang itim na pangil mula sa bulsa. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang sinugatan niya ang dibdib. Ikinalat ang dugo sa buong katawan. Napangiwi ako dahil parang naramdaman ko yung sakit ng sugat. Samantalang nanatiling nakadipa si Arturo habang may kung anong sinasambit. Bahagyang humangin sa paligid at mula sa hindi kalayuan, narinig ko ang alulong na mga ikugan. Matapos ang ilang minuto, tumayo ito. Kaya dali-dali akong umikot papunta sa kabilang bahagi ng puno. Nakita kong dumaan si Arturo pabalik ng baryo. Nakahinga ko ng maluwag dahil hindi niya napansin ang presensya ko sa lugar. Yun ang akala ko. Dali-dali akong sumunod. Laking gulat ko nang biglang may kung sinong humatak sa damit ko, papasok sa masukal na gilid ng daan. Huwag kang maingay. Nandito na ang hinihintay natin. Wika ni Arturo habang tinatakpan ng bibig ko. Itinuro nito ang kinaroroonan ng mga kalalakihang naglalakad papunta sa baryo. Medyo malayo pa ang mga ito. Ngunit kung tama ang hinala ni Arturo, maaaring maramdaman ng mga ito ang kanilang presensya. Huminto ang pangkat. Hindi kalayuan sa kanilang pinagtataguan at nakikiramdam. Mabuti na lang at may mga dumaang katutubo.
Kaya naman nawala ang atensyon sa aming dalawa. Nagtago ang mga kalalakihan upang hindi sila mamataan ng mga katutubo. Kinuha naman namin ang pagkakataong yon para makaalis sa lugar. Nakihalo kami sa mga kasamahan na labis namang nagulat. Dahil sa itsura ni Arturo, ang ilan ay nag-aalala. Kumuha ng mga halamang gamot para ilapat sa sugat nito sa dibdib. Ngunit pinigilan ito ni Arturo. Ayon sa kanya, may dahilan kung bakit patuloy na nagdudugo ang sugat. At kahit anong gamot ang ilagay doon, hinding-hindi ito hihinto. Pagkarating sa baryo, kaagad sinabi ni Arturo sa mga kasamahan ang natuklasan. Ngunit kagaya ng dati, kailangang hindi malaman ng mga kalaban na alam naming paparating sila. Nagpatuloy kami sa mga gawain, habang ang ilan sa mga kasamahan nakabantay sa paligid. Ilang minuto pa ang nakalipas. Naglakad papasok ng baryo ang isa sa mga kalalakihan. Ang ilan ay naupo sa mga atanga ng tahanan. Samantalang ang ilan naman nag-iikot sa baryo. Nilapitan ako ng isa sa kanila at nagtanong kung nasaan ang pinuno. Itinuro ko naman si tatay. Sang-ayon sa aming plano. Buti na lamang umaayon ang lahat at hindi nahalata ng mga kalaban ang aming totoong balak. Dinig kong tinanong nila ang tungkol sa aming imbakan. Itinuro naman ito ng mga nakakatanda at kagaya ng inaasahan, ang mga bigas ang kanilang punteriya. Matapos nilang hakutin palabas ng imbakan ang mga sako ng bigas, muling nagtanong ang mga ito tungkol sa mga ikugan. Ito na ang inaantay naming hudyat. Kagad lumapit ang isa sa aming mga katribo. Kinausap ang mga ito. Itinuro kung nasang bahagi ng gubat naglulungga ang mga ikugan. Lingid sa kalaman ng mga ito na isang patibong ang kanilang papasukin. Siguruhin mo lang na hindi mo kami pinaglololoko ha. Dahil sa oras na malaman ko, talagang sasamahin ka sa akin. Wika ng lalaking nakita namin sa bilihan ng gamit. Hindi po. Totoo pong sinasabi ko. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Kasama ako sa tuwing nangasa sa lugar. Kaya alam ko ang lungga ng mga ikugan. Tugon ni Loloy. Isa ito sa mga ngasong kasama ni Arturo. Napag-usapan nilang dalhin ang mga kalalakihan sa lugar kung saan kami nangangaso. Kaagad na silang tumuloy. Sumunod naman kami ni tatay kasama ang ilan pa sa aming mga kalalakihan. Ang mga ngaso ng tribo naman, nakaantabay na sa lugar kasama si Arturo. Kaagad naglakad ang mga tagalabas papunta sa lugar. Walang kaalam-alam ang mga ito sa kanilang pinapasok. Ilang sandali pa ay narating na nila ang lugar. Kami naman nila tatay ay umikot papunta sa kabilang bahagi ng gubat upang magsilbing bantay. Itinuro ni Loloy sa mga ito ang malalaking puno kung saan naglulungga ang mga ikugan. Kaagad naman itong pinalibutan ng mga tagalabas. Inakyat ng isa sa mga ito ang malalaking sanga upang tignan kung naroon nga ang mga nilalang. Ngunit bigla itong napasigaw dahil hindi ikugan ang naroon, kundi isang malaking sawa at binalingan ng isa sa mga lalaki si Loloy. Walang iya ka. Pinaglololoko mo kami. Wika ng lalaki. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo, no? Ito ang mismong lungga ng mga ikugan. Hindi niyo ba napapansin ang mga marka ng paa sa gilid? Tugon ni Loloy. Iniikot naman ng lalaki ang tingin. Nakita ang mga bakas ng paa sa lupa at mga katabing puno.
Muling naghanap ang mga kalalakihan. Ngunit inabot na sila ng dilim. Wala ni isa sa mga ikugan ang nagpakita. Muli na namang kinumpronta ng mga tagalabas si Loloy. At sa pagkakataong yon, inambahan na siyang papatayin. Ito na ang pinakahihintay kong pagkakataon. Naglabasan sina Arturo, maging ang iba pang mga ngaso, na siyang nakakuha ng atensyon ng mga tagalabas. Kung mga ikugan ang hanap ninyo, hindi kayo nagkamali ng lugar na pupuntahan. Pero hindi nyo sila basta-bastang mapapalabas. Kung talagang gusto ninyo, eto, saluhin mo. Inihagis ni Arturo ang itim na pangil sa lalaki. Walang kamuwang-muwang niya naman itong sinalo. Pagkahawak nito sa pangil, biglang napuno ng alulong ang kapaligiran. Kasunod nito ay mabibigat na hakbang na mga paa sa lupa. Mula sa mga puno, naglabasan ang mga ikugan. Ramdam ang galit sa mga ito. Nakatuon ang atensyon sa mga kalalakihan. Nagsipagbabaan ang mga ikugan sa puno at sinugod ang mga tagalabas. Wala silang awang pinagpapatay. Ngunit sa kasamaang palad, may isang nakatakbo. Akmang hahabulin pa sana ng mga ngaso. Ngunit kagad itong pinigilan ni Arturo. Hayaan mo siyang makabalik sa kapatagan. Nang sa ganoon, makarating sa pinuno nila ang nangyari dito. Yan ang napapala ng mga taong gahaman sa kapangyarihan. Pilit niyong inaangkin ang hindi naman dapat para sa inyo, na hindi niyo naman alam kung saan gagamitin. Wika ni Arturo, habang pinagmamasdan ang mga kalalakihang nilalapan ng mga ikugan. Matapos ang pangyayari, kagad na kaming bumalik sa baryo at sa pagkakataong yon, nakahanda na ang lahat ng mga kalalakihan sa muling pagbabalik ng mga tagalabas. Paniguradong buong puwersa silang lulusob dito, lalo pat marami sa kanila ang namatay. Wika ni tatay. Kausap nito ang ilan sa mga nakakatanda at si Arturo. Yan ang paghahandaan ko ngayon, Kaminggoy. Alam kong mangyayari ito eh. Kaya nga pansamantala kong pinalayo sa kanilang tirahan ng mga ikugan. Dahil alam kong mabubulabog sila sa oras na sumugod ng mga tagalabas. At napagtanto kong dapat ng tuldukan ang ginagawa nila sa kabundukan. Tugon ni Arturo. Nagtaka ko kung bakit niya pinalis ang mga ikugan. Gayong malaki ang naitutulong ng mga ito sa labanan. Ngunit sa kalagitnaan ng pag-uusap, ipinaliwanag din ito ni Arturo. Ayon sa kanya, mas makakabuting hindi mahanap ng mga tagalabas ang mga nilalang para na rin sa kanilang kaligtasan. Lalo pat may alam ang mga tagalabas tungkol sa kanilang totoong kakayanan. Ilang araw pa ang nakalipas. Nanatiling tahimik ang baryo. Ipinagpatuloy namin ang pag-aayos ng mga nasirang bahay at nagbalik sa normal naming mga gawain. Sa isip-isip ko, natakot na ang mga tagalabas na sumalakay dahil sa kamuntikan ng pagkaubos ng ilan sa kanilang mga kasamahan. Kinuha ko ang pagkakataong yon para mas matuto pa ng mga kaalamang tungkol sa mga ikugan. Hindi naman naging maramot si Arturo na ituro ito sa akin. Dito ko napagtanto na ang mga ikugan pumipili lamang ng isang taong kikilalanin nila bilang Panginoon. At kahit hawak mo pa ang bertud nila, wala din itong silbi kung hindi ka kikilalanin ng mga nilalang. Maliban sa bertud ng ikugan, ang buntot ng mga ito ay nagtataglay ng kakaibang kakayanang makapagbigay ng lakas sa taong makakuha nito.
Iilan lamang ang talagang nakakaalam ng tungkol sa ganitong bagay. Kaya naman labis ang pagtataka ni Arturo na nakarating ito sa mga tagalabas. Hindi ko rin alam kung paanong nangyaring nakarating sa kanila ang tungkol sa mga ikugan. At kahit ano pa man ang dahilan, kailangan pa din natin silang paghandaan. Wika ni Arturo. Inakala naming hindi na magbabalik ang mga tagalabas. Ngunit mas malala pa ang nangyari makalipas ang ilang buwang katahimikan. Nang mga sandaling ito, abala kaming lahat sa pagtatanim ng palay sa mga kaingin. Nang mamataan ng isa sa aming kasamahan ang malaking grupo ng mga mangangaso. At ang mas kinakagulat pa ng lahat, kasama na mga ito ang isa sa aming katribo. Tawagin na lang natin sa pangalang Nato. Dahil nasa malayo sina tatay, dali-dali ko silang pinuntahan at nagtaka ang mga ito kung bakit ako humahangos. Anong nangyayari sa iyo, anak? Saka bakit ka tumatakbo? Tanong ni tatay. Ipinarating ko ang sinabi ng isa sa aming mga kasamahan. Nataranta ang lahat. Dali-daling nagsipag-uwi sa aming baryo upang magsipaghanda. Hindi kakayanin ng mga katutubo ang paparating na panganib. Sumakto pang nasa malayong lugar si Arturo na mga sandaling yun. Walang ibang nakakaalam ng lokasyon nito. Kaya walang nangahas na hanapin ang punong mangangaso. Alam ko sa sarili na hindi ako pwedeng tumunganga. Nasa panganib ang buhay naming lahat na mga sandaling yun. Kaya napagpasyahan kong hanapin si Arturo. Kahit alam ko sa sariling walang kasiguraduhan ang gagawin, isinugal ko ang pagkakataon. Tinahak ko ang daan papunta sa gubat kung saan madalas naglalagi si Arturo. Ngunit sa kasamaang palad, wala ito doon. Sinubukan kong maghanap sa paligid ng gubat, pero wala akong nakitang Arturo sa lugar. Hanggang sa hindi ko namalayang nakarating na pala ko sa kabilang dako ng kabundukan. Pakapal ng pakapal ang gubat at hindi na din maganda ang pakiramdam ko. Dahil habang pataas ng pataas ang kinaroroonan, ay siya namang pagkaunti ng hangin. Hinahabol ko ang hininga ko na mga sandaling yun hanggang sa tuluyan ng bumigay ang aking baga. Nawalan ako ng malay at hindi na alam kung ano pang susunod na nangyari. Nagising na lamang akong nasa isang maliit na kubo. Sinubukan kong bumangon ng marahan. Laking gulat ko. Dahil pagtingin ko sa sahig, nasipat ko mula sa siwang ang paana ng puno. At nang mapadungaw sa bintana, napagtanto kong nasa itaas ako ng malaking puno. Oh, anong ginagawa mo sa lugar na ito? Alam mo bang delikado ang pagpunta mo dito? Wika ng isang pamilyar na boses. Pagkalingon ko sa pinto, si Arturo ang nakita kong nakatayo. Nasa panganib ang buong tribo, Arturo. Paparating ang malaking grupo ng mga mangangaso at kasama nila ang isa sa atin. Tugon ko sa kanya. Pumasok ng kubo si Arturo at naupo sa tabi ko. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Isa sa mga katribo natin ang kasama nilang umakyat? Tanong ni Arturo. Oo, Manong. Hindi ako maaaring magkamali. Si Nato ang kasama nila papunta sa baryo. Teka, gaano katagal na akong walang malay? Mahigit 2 oras ka nang natutulog at huwag ka masyadong magkikikilos. Dahil hindi pa nakakaangkop ang baga mo sa taas ng lugar na to. Masyadong manipis ang hangin dito. Alam ko, Manong. Pero nasa panganib ang tribo natin at malamang sa mga oras na ito, nagkakagulo na doon.
Kung ganon, manatili ka dito. Ako ang mag-isang bababa sa baryo. Hindi naman pwede yun, Manong. Kailangan ako ng mga kasama natin. Pwes, kung yan ang pasya mo. Sige, bilisan mo at huwag ka lang maging pabigat sa akin. Kunin mo ang panang yan at sundan mo ko. Matapos ang pag-uusap namin yon, dali-dali kaming bumaba sa puno. Nagpakawala ng malakas na sipol si Arturo at ilang sandali lang ay nagpakita ang malaking ikugan. Namangha ako sa ginawa ng dalawa dahil napakabilis naming nakarating sa baryo. Ibang daan ang tinahak namin. Tinandaan ko ang bawat punong nadaanan ko at ni isa sa mga tandang ito ay wala akong nakita. Pagkarating sa bukana ng baryo, sinabihan akong huwag magpapakita sa mga kalaban. Manood lamang sa mga gagawin niya at hanggat maaari, manatili sa ligtas na lugar. Bakit naman, Manong? Hindi mo na kailangan pang itanong ang bagay na yan. Ikaw lang ang tinuruan ko tungkol sa mga ikugan. Kaya kailangan mong manatiling buhay para kung sakaling may mangyari sa akin, may isang taong magpapatuloy ng sinimulan ko. Tugon ni Arturo. Nagulat ako sa mga sinabi niya. Hindi na ako nanlaban pa. Kagaya ng sinabi nito, nanatili ako sa pinagtataguan at nanood sa mga mangyayari. Walang kaalam-alam ang mga tagalabas sa kanilang kakaharapin. Nakita ko si Arturo na dahan-dahang naglalakad papasok. Hindi siya napansin ng mga tagalabas dahil abala ang mga ito sa pagtipon ng iba naming kababaryo. Laking gulat ng mga ito nang magsimulang magsipagbagsakan ang ilan sa kanilang mga kasamahan. Nanlaki ang mga mata ng pinuno nilang si Dodong dahil mga palaso ang pumatay sa kanyang mga tauhan. Nandito na ang punong mangangaso nila. Magsihanda kayo dahil paniguradong kasama niya ang pinakamalaking ikugan. Yun lang naman ang pinunta ko dito. Wala na akong pakialam sa iba. Wika ng kanilang pinuno. Sa oras na mahuli mo yung ikugan na yon, huwag mong kakalimutan yung pinangako mo sa akin, ha? Tugon naman ni Nato. Kitang-kita ang galit ng mga kasamahan ko sa kanya dahil sa ginawa nitong pagtatraidor. Narinig ko ding magsalita ang aking ama. Kitang-kita ko kung paano siyang hinampas ng isa sa mga tagalabas, dahilan para mawalan ito ng malay. Pilit kong nilalabanan ang galit dahil sa sinabi sa akin ni Arturo. Ngunit na mga oras na yon, wala na akong pakialam. Sumugod ako papasok sa baryo at pinagpapana ang lahat ng madaanang kalaban. Kagad naman akong hinarang ni Arturo at kasama nito ang kanyang alaga. Ang tigas talaga ng ulo mo, no? Pwes, kung yan ang gusto mong gawin, bahala ka. Huwag ka lang aharang sa dinadaanan ko, ha? Wika ni Arturo. Huwag kang mag-alala, Manong. Hindi ako magiging sagabal sa'yo. Tugon ko sa kanya. Matapos akong kausapin, sabay kami sumugod. Dahil may baril ang mga tagalabas, naging maingat ako sa pag-atake. Pinili kong magtago sa isang makapal na puno ng saging habang pinagpapana ang mga kalaban. Swerte lang din. Nasa likuran ko ang kubong imbakan namin ng mga palaso. Dali-dali akong pumasok para makakuha ng bala at nang muli akong lumabas, nakita kong kinukuyog na ng mga tao si Arturo. Akmang lalapit pa sana ako nang bigla namang magtalsikan ang mga ito. Nanlaki ang mga mata ko sa ginawa ng punong mangangaso.
Hindi ko akalaing may tinataglay na kakaibang lakas itong si Arturo. Ngunit ang mas kinagulat ko ay ang buntot na tumubo sa kanyang likuran. Noon ko lamang ito napansin. Maging ang braso niya ay tinubuan ng makapal na balahibo. Saka ko pa lamang napagtanto na hindi basta bertud ang hawak ni Arturo, kundi ang mismong kaputol ng kanyang pangil. Tama ang narinig niyo. Ang punong mangangaso ng aming tribo ay isang ikugan. Nagulat si Dodong sa nakita. Lalong nagkaroon ng interes na mahuli si Arturo. Sinugod niya ito gamit ang itak, sa pag-aakalang magagawa niyang patayin ang nilalang. Ngunit sa kasamaang palad, hindi tumalab sa katawan ni Arturo ang mga pag-atake. Nanatili ako sa kinaroroonan. Pinanood ko ang napakagandang laban ng isang ikugan at isang taong may hawak ng bertud. Malinaw ang tagumpay ni Arturo na mga sandaling yon. Nang walang kaabog-abog, biglang nahawakan ni Nato ang buntot nito. Napaluhod si Arturo. Tuluyang nanghina. Kinuha naman ni Dodong ang pagkakataong yon para putulin ang buntot ng aming punong mangangaso. Dali-dali kong binalahan ang aking pana. Inuumang ito kay Dodong. Walang pagdadalawang isip na pinakawalan. Sa kasamaang palad hindi ito tumalab. Ngunit nagawa kong kunin ang atensyon nila. Walang hiya ka. Papatayin mo pa talaga ako. Wika nito at naglakad papunta sa aking kinatatayuan. Natataranta ko ng mga sandaling yun, kaya hindi ko na nagawang maglagay pa ng bala sa aking pana. Binitawan ko ito at bumunot ng itak. Walang kasiguraduhan ang aking gagawing pakikipaglaban, ngunit wala na akong pagpipilian pa. Habang papalapit sa akin ang kalaban, unti-unti naman akong umaatras, hanggang sa nabaling ang tingin ko sa kinaroroonan ni Arturo. Napangiti ako nang makitang sakal na nito si Nato. Napansin ni Dodong na nakangiti ako habang nakatingin sa likuran, kaya naman dali-dali itong lumingon. Nanlaki ang mga mata nang makitang papasugod na si Arturo. Isang malakas na suntok ang pinakawalan nito, dahilan para tumilapon si Dodong. Kagad itong dinampot ni Arturo. Napatingin sa akin habang pinipiga ang leeg ng kalaban. Ang pakiramdam ko na mga sandaling yon, hindi na si Arturo ang kaharap ko, kundi isang halimaw. Ilang sandali pa ay binitawan na nito ang kalaban. Huminga ng malalim. Laking gulat ko nang biglang magbalik sa dati nitong anyo si Arturo. Ayos ka lang ba, Robert? Ngayon, alam mo na ang dahilan kung bakit ko napapasunod ang mga ikugan. Tanong ni Arturo. Naging malinaw sa akin ang lahat ng mga sandaling yon. Hindi na ako nagtanong pa kung paanong nangyari. Ngunit alam ko sa sarili na ang taong nasa harap ko ay isang kaibigan. Mabuti na lamang at walang ibang nakakita sa nangyari. Kaya naman pinili kong itago ang lahat. Ito din ang kahilingan ni Arturo. Kaya iginalang ko ang kanyang kagustuhan. Matapos ang pangyayaring yon, muling bumalik sa kagubatan si Arturo, habang ako naman tumulong sa pagsasaayos ng aming baryo. Ilang ulit na itong sinira ng mga tagalabas, ngunit nagagawa pa din namin bumangon. Makalipas ang ilang taon, hindi na muling nakita si Arturo sa lugar. Ngunit alam ko kung saan ko siya matatagpuan sa oras ng pangangailangan. Iniwan din ito sa aking pangangalaga ang itim na pangil. Paminsan-minsan dumadalaw ako sa teritoryo
para magdala ng mga pagkain, nakikipagkwentuhan, at nagpapaturo ng mga epektibong paraan sa pangangaso. Kalaunan, itinalaga ako bilang kapalit ni Arturo dahil mabilis kong nakabisado ang kabundukan at ang malaking ikugan na laging kasama ni Arturo palagi na ding nakabuntot sa akin. Marahil inuutusan ito ni Arturo na bantayan ako. Sa paglipas ng taon, tuluyang naging tahimik ang paligid dahil na din sa presensya ng militar. At kalaunan, nagkaroon ng kaugnayan sa kapatagan. Nagtayo ng paaralan ang pamahalaan upang makapag-aral ang mga batang katutubo. Itinalaga din akong local forester ng lugar. Nanatiling lihim ng aming tribo ang tungkol sa mga ikugan. At sa paglipas ng panahon, malungkot mang sabihin, unti-unti nang nawala ang kwento tungkol dito at naging isa na lamang alamat. Gayunpaman, patuloy na nabubuhay sa alaala ng mga nakakatanda ang totoong pangyayari. Dahil na din sa pagbabago ng mundo, pinili na lamang naming itago ang sikreto. Ito din ang dahilan kung bakit hindi ko na nabanggit ang pangalan ng aming tribo. Sa kasalukuyan, namumuhay pa din ako sa aming baryo. May sarili ng pamilya at patuloy na pinangangalagaan ang kalikasan. Malaking tulong sa akin ang naging karanasan para magampanan ang aking tungkulin. At ngayong nagkakaedad na ako, panahon na din siguro para ipaalam sa inyo ang totoong kaganapan at kwento sa likod ng maalamat na nilalang na minsang namuhay sa aming kabundukan. Simula na magkapamilya ako, hindi ko na namataan ang mga ikugan sa lugar. Walang nakakaalam ng totoong pangyayari, kung saan sila napunta o kung nandyan pa ba din sila sa gubat. Iisa lamang ang alam kong totoo at nararapat gawin. Iyon ay ipagpatuloy ang pangangalaga sa kalikasang nagbibigay sa atin ng buhay. Bagay na palagi kong pinapaalala sa aking mga anak na ngayon ay nag-aaral sa syudad para maging ganap na forester. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Salamat sa pagbibigay buhay nito. Nawa ay may aral kayong napulot sa kasaysayan ng maalamat na bertud ng ikugan. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.